years old at 7 taon ng kasal sa misis kong si Olivia na 35 naman ang edad. May uniko iho na ako na 7 taong gulang at ito ang kwento ng aking kataksilan. Hindi ito ang unang beses na napagtaksilan ko ang aking misis. Nagkaroon kami ng ugnayan ng aking katrabaho noon sa opisinang pinapasukan ko na hindi ko na ibabahagi pa sa inyo. Ngunit ang pangalawa kong pagtataksil sa kanya ay ang siyang hindi mabura-bura sa isip ko at talagang tumatak ng husto sa aking isipan. Hindi tumagal ang ugnayan naming dalawa, ngunit masasabi kong kakaiba. Kakaiba pala kapag ang kapatid ng asawa mo ay nakatampisaw mo sa mundong makasalanan. Ako nga pala ulit si Denver at ito ang aking kwento. Simula nung magtaksil ako, nagsimula na rin akong tumingin sa iba. Kung dati ay pinipigilan ko pa ang sarili ko, ngayon ay napapalingon na rin ako kapag may maganda at sexy na napapadaan. Kahit pa kasama ko si Mrs., pasimple pa rin akong tumitingin. Akala ko lasing lang ako noon, kaya ako nagawa nung pagtaksilan ni si Mrs. Kaya hindi ko nalabanan ng tukso. Pero hindi pala. Oo, nakukonsensya pa rin ako at minsan nagpipigil pa rin ako. Pero lagi akong natatalo ng aking kahinaan bilang lalaki. Hindi ko alam kung bakit. Pinagbibigyan naman ako ni Mrs. Nagsasawa na ba ako sa iisa at paulit-ulit? O sadyang ganito na talaga ako? Simula kasi nung makapag-asawa ko, pilit ko talagang pinigilan ang pagtingin ko sa ibang babae dahil alam kong hindi ako makakaiwas. Pero ngayon ay nag-iba na mula nang ako ay magtaksil. Sa halip na humupa ang nararamdaman ko, mas lalo pang tumindi ang pag-aasam kong makasubok ulit ng iba. Na kahit si Odette, ang nakababatang kapatid ni Mrs., ay hindi rin nakaligtas sa mapaglaro kong mata at isipan. Huli kong kita sa kanya ay 3 years ago pa, sa kasal nila ng kanyang asawa ngayon na si Anthony. Wala pa silang anak nung panahon yun, kaya medyo payat pa siya. Ngayong may anak na siya, medyo naging chubby na to pero nasa tamang lugar naman ang mga taba niya. Actually, mas gumanda pa nga ang katawan niya nung mas naging malaman na siya. Wala pa rin talagang kupas ang ganda ni Odette. Kaka-31 niya pa lang noong nakaraang buwan, pero mukhang nasa 20s pa rin. Siguro dahil na rin sa pananamit ito. Medyo iba siyang manamit kumpara kay Mrs. na conservative. Habang nag-uusap nga sila ni Mrs. sa dining area, hindi ko mapigilang tumingin dito. Naka-black na see-through shirt lang ito at sa loob nito ay black spaghetti strap na tank top. Nakatakin naman ang kanyang damit, sapit niyang suot na jeans. Para siyang galing party, pero sa sariling bahay niya to talaga nang galing. Kaya siya andito ngayon kasi may pinag-awayan yata sila ng kanyang mister. Dinig na dinig ko kasi ang usapan nila ni Mrs. Gaga ka, ba't mo iniwan yung anak mo dun? Tanong ni Olivia na Mrs. ko. Kinakalaban ako ng bagaling kong biyanan eh. Naiinis nitong sagot. Tung si Anthony naman, kinakampihan pa siya. Di sila mag-alaga ng bata. Hindi rin naman nila ako matitiis. Kasi ako pa rin yung hahanap-hanapin ng anak ko. Nakiusap si Mrs. kung pwedeng sa amin muna pansamantalang manatili si Odette. Hanggat hindi pa sila nagkakabati ng mister at biyanan niya. Pumayag naman ako dahil naiintindihan ko ang sitwasyon nito. At bukod doon, syempre, para araw-araw ko tong masilayan. Hindi kami ganoon ka-close ni Odette, pero hindi rin naman ganoon kalayo ang loob namin sa isa't isa. Saktong closeness lang, pero hindi pa rin kami masyadong nag-usap buong araw. Tumango lang ako nang makita siya para i-acknowledge
ang presence niya at pasulyap-sulyap lang din dito. Dahilan ng pag-iiba ng aking nararamdaman. Tsaka lang ako nakalapit sa kanya nang maiwan kaming dalawa sa baba habang nanunood siya ng TV. Gabi na noon at kakatapos lang naming lahat na maghapunan. Nakapagpalit na to ng pambahay, pero ang sexy niya pa rin tignan. Ternong floral na sando at malawag na shorts ang suot nito. Nakahiga naman siya sa sofa namin. Odette, tawag ko dito nang makalapit ako sa kanya. Agad naman siyang napatingin sa akin at umupo para mabigyan ako ng space. Oh kuya, bakit? Umupo ako sa tabi niya pero di ako agad nakapagsalita sa ganda ng kutis nito sa malapitan. Nakakasilaw ang kinis ng legs at braso nito pero syempre hindi ko pinahalata. Kumusta ka na? Narinig ko yung usapan ninyo kanina ng ate mo. Ano bang nangyari? Ayun, masyadong pakailamera kasi yung biyanan ko. Lahat na lang pinupuna. Matagal na akong nagtitimpi sa matandang yun. Alam yun ni Anthony. Kaya akala ko maiintindihan niya ako nung bigla na lang ako sumabog at nasagot ko yung mama niya. Eh hindi. Kinampihan pa niya. Pambubulalas ni Odette. Hay nako. Kung ako sa asawa mo, bumukod na ako kasama kayo ng anak niyo. Mahirap talagang pakisamahan yung mga ganyang klaseng biyanan. Kaya nga, ewan ko ba ron? Masyadong mamas boy. Para bang hindi siya makapagdesisyon pag wala ang mama niya. Pagpapatuloy nito. Buti ka pa. Marunong mag-isip. Kaya nga swerte si ate sa'yo eh. Na-flatter naman ako sa sinabi niya kaya ako napatawa. Iniisip niya kaya na mas maswerte siya sa piling ko kaysa sa asawa niya? Huwag kang mag-alala. Marirealize din yun ni Anthony. Sambit ko dito sabay hawak sa kamay niya. Hindi naman niya tinanggal ang pagkakahawak ko rito. At sa halip ay ngumiti pa siya sa akin ng napakatamis. Sana nga. Short but sweet na sagot nito. So, kwentuhan mo naman ako ng marriage life niyo ng ate ko. Wika niya. Napakwento nga ako. Nung una ay kung ano-ano lang ang pinag-uusapan at topic namin. Hanggang sa napunta na kami sa usaping kama. Casual lang ako nagkwento sa kanya, hindi detalyado. Pati pala sa kama, magaling ka. Si Anthony wala. Sambit nitong nakasimangot. Seryoso? Tanong ko dito. Oo, kaya nga, ang swerte sa'yo ni ate. Naku, sinasayang ka ng asawa mo kung ganun. Ang sexy at ang ganda mo pa naman. Natawa ng malakas si Odette. Sexy ka dyan. Tumaba na nga ako eh. Sexy ka pa rin. Kung asawa nga lang kita, hindi ka malulungkot sa akin. Napatigil naman bigla si Odette at ngumiti lang. Kaso hindi ko mabasa kung anong klaseng ngiti yun. Medyo naging awkward. Kaya kinabahan ako dahil baka lumagpas na ako sa pagpupuri sa kanya. Sorry. Na-offend ba kita? Pag-aalangan kong tanong dito. Hindi na-flatter nga ako eh. Hindi ko lang alam kung paano magre-react. Natawa to. Kinabahan ako ron sabi ko. Natawa lamang siya ulit. Bakit nga pala? Mas gusto ba ng mga lalaki yung ganito? Wika niya. I can't speak for everyone. Kasi lahat naman tayo may sari-sariling preference pero personally, mas gusto ko yung tulad ng sayo. Yung may taba. Casual na sagot ko dito. Marahan tong tumawa. Marinig ka dyan ni ate. Ano ka ba? Kahit ate mo mag-a-agree sa akin. Mahaba pa ang naging usapan namin ni Odette. At alam kong parehas kaming nadala sa usapang yun. Natawa ulit to ng malakas. Grabe, puro ka talaga bola. Aakyat na nga ako. Mamaya kung ano pa yung masabi mo. Natawa din ako. Totoo naman yung mga sinabi ko. Basta, good night na O sige, good night din. Sabi ko dito. Tumayo na ito bago ko siya ulit tinawag. Odette? Bakit?
Napaharap ulit to sa akin. Huwag mo sanang banggitin yung pinag-usapan natin sa ate mo. Don't worry, sa atin lang to. Anya sabay kindat sa akin. Ano kayang ibig sabihin ng kindat na yun? Inaakit niya kaya ako? Pagpasok ko sa aming silid ay nadatnan kong gising pa si Mrs. Pero sa tabi niya naman ay tulog ang aming anak na si Oliver. Mukhang tuwang-tuwa si Odette sa iyo ah. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Olivia. Nagtabihan ko na siya at yumakap sa kanyang bewang. Hindi naman ako kinakabahan kasi mahina naman kaming nag-uusap ni Odette kanina. Malakas lang talaga siyang tumawa. Walahan, nanunood lang kami. May kakaibang epekto kaya yung sinabi at kinuwento ko kay Odette kanina. Nai-imagine niya kaya at natuturn on kaya siya kaya tinigil niya yung usapan namin. Hindi ko mapigilan ang mapailing habang naaalala ko kanina si Odette. Gusto kong umisa kay Mrs. Kaso hindi ko magawa dahil dito din natulog ang anak naming si Oliver. Napunta kasi kay Odette pansamantala ang kwarto niya habang dito siya mananatili sa bahay namin. Sinubukan kong yakapin si Mrs. at humaplos dito, ngunit pinigilan niya ako. Sige na Han. Ano ka ba? Andito ang anak natin. Naiinis niyang sinabi. Tulog naman na siya eh. Please, pakiusap ko dito at muli sanang yayakap. Ngunit pinalo niya ulit ako. Denver, wag muna. Ikaw na lang muna dyan kung gusto mo. At dahil doon, hindi ko na ulit sinubukan sa pangatlong pagkakataon. Dahil baka mamaya, magalit na siyang tuluyan. Kaya tinanggal ko na lang ang kamay ko sa pagkakayakap sa kanya. Natulog na lamang ako nang medyo nagtatampo kay Mrs. Wala na rin naman akong magagawa. Kung pwede nga lang si Odette eh. Sa isip-isip ko. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa tanghalian, ay doon palang bumaba si Odette. Kahit bagong gising to ay napakaganda pa rin. Nasilayan ko na naman siya na nasisinagan pa ng konti ng araw. Pero grabe, anong oras na to kaya natulog? At bakit ngayon lang siya nagising? Ano kayang ginawa niya? Sarap ng tulog ah. Bakit kaya? Pagbibiro ko dito na mayroong pinapahiwatig. Nasa kusina pa naman si Mrs. kaya hindi niya ako naririnig. Sira, malamang namamahay ako no, pahayag nito. Natawa naman ako dahil na-gets niya ang sinabi ko. Pero malay mo, ginawa ko yun para makatulog. Charot. Ay, may pacharot pa. Okay lang naman na umamin ka eh, hindi naman kita i-judge. Sabi ko. Charot lang naman talaga eh. Anya sabay tawa ng malakas. Bakit ka ba curious? Ikaw sumbong kita kay ate. Joke lang. Pagkasabi ko noon ay nakita ko si Mrs. na papunta na sa amin sa dining area. Dala-dala ang niluto niyang ulam. Kaya agad kong binura ang aking expression sa muka. Si Odette ang lakas talagang tumawa. Sambit ni Olivia habang naglalakad papunta sa amin. Wow! Naglechon manok ka? Anong special occasion? Masiglang tanong dito ni Odette. Siyempre, dahil sa'yo yun. Sagot naman ng misis ko. Sige, wait lang ha. Kuhanan ko lang kayo ng plato. Sabi nito kaya naiwan na naman kami ni Odette. Bigla namang lumapit si Odette sa akin. Kunin ko lang yung sausawan kuya. Anya nang may pagkamainihi ng boses na may mapang-akit na tono. Hindi ko alam kung ginagawa niya talaga yun o nasa utak ko lang yun dahil nadadala ako ng husto. Nasa dulo ako ng dining table. At dahil konektado ang counter namin sa dulo ng dining table, hindi talaga maiwasang magkabungguan dahil maliit lang ang space sa area na yun. Kaya naman nung dumaan siya sa harapan ko para kunin ang sausawan, ay hindi niya maiwasan na masagi ako. Ay, sorry ha. May lambing sa tono nito. Nung sinabi niya yon, hindi siya mukhang apologetic at hindi rin mukhang aksidente lang. Medyo may tinatago din pala tong kapilihan kahit may asawa na. Walang kamalay-malay ang misis ko sa mga nangyayari ngayon.
Habang abalang-abala siya sa pagtitimpla ng juice, ay may namumuo naman na kaganapan sa asawa at kapatid niya. Nang makabalik si Olivia, ay kumain na kaming lahat ng tanghalian kasama ang anak namin. Masaya namang nakipagkwentuhan si Odette sa misis ko na para bang wala siyang ginawang kapiluhan sa akin kani-kanina lang. Sumali din ako sa usapan ng dalawa na parang wala lang ring nangyari. Natapos kaming kumain nang walang kahit na anong kabulastugan kahit sa ilalim ng mesa. Ate, rinig kong tawag ni Odette. Naliligo na nga pala to. Ate, muli nitong tawag. Han, tawag ka ng kapatid mo. Sabi ko kay Mrs. na tinutulungan ng anak namin sa homework niya dito sa kwarto naming mag-asawa. Ay, Anya, agad siyang tumayo at pinuntahan si Odette. May CR kasi kami sa second floor na katabi ng kwarto ng anak namin. Doon siya naliligo kasi syempre hindi naman siya pwedeng maligo sa CR ng kwarto namin dahil nandito si Mrs. at ang anak namin. Pero kung ako lang, okay lang. Ate, pwede bang pabili ako ng keratin? Basa na kasi ako Nakalimutan kong bumili kanina. Sorry. Rinig kong sabi ni Odette. Malapit lang kasi ang CR sa kwarto namin. Tapos medyo nag-e-echo pa. Ay, sige. Walang problema. Salamat. Kahit isa lang muna. Mamaya na lang kita babayaran Naku, kahit wag na. Isa lang naman Wala naman atang gis yun. Sige, salamat ate Maya-maya pagkaalis ni Mrs. ay tinawag ulit to ni Odette. Ate. Wala na ate mo. Sagot ko sa kanya mula sa kwarto. Kuya, pwede bang ikaw na lang? Paabot naman ng habonera ko sa kwarto ni Oliver Nasa higaan niya lang. Napatayo naman agad ako sa excitement nang sabihin niya yun. Tumingin muna ako sa anak ko na abalang-abala sa paggawa ng homework niya. Kaya lumabas ako ng silid naming mag-asawa nang hindi niya napapansin. Pagkakuha ko ng habonera ay dali-dali ko siyang nilapitan at kumatok. Ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa excitement. Binuksan niya ng kaunti ang pintuan. Hindi man lamang to nagtago sa likod nito. Kaya bumungad sa akin ang buong kagandahan ni Odette. Naistatwa ko saglit at napatigil, napatulala. Ngumisi lang siya habang ko'y natitigilan. Bilisan mo na, habang wala pa si ate. Wika niya. Pagkasabi niya noon, ay sinunggaban ko siya ng agresibong halik sa labi. Sinulit ko ang pagkakataon. Mabuti na nga lamang at nakabukas ang shower, kaya hindi kami rinig ng aking anak. Ngunit ilang minuto nga ay natigil din kami dahil baka bumalik na si Mrs. at mahuli pa kami. Humanda ka bukas, Odette. Gagawin ko sa iyo ang di kayang gawin ng asawa mo. Paano mo naman yun gagawin? Nandito si ate. Sabi niya. Basta, akong bahala. Lumabas na ako agad kasi baka dumating na si Mrs. Buti na nga lang ay nakabalik na ako sa kwarto namin nang makauwi siya. Natuyo na rin ang konting basa sa boxer shorts ko kaya hindi ko na kailangan pang magpalit. Binigay na ni Olivia ang keratin na pinabili sa kanya ni Odette at binalikan ng anak naming nagpapatulong sa kanyang homework. Buti na lang. At magsisimba si Mrs. at ang anak namin bukas. Sigurado kung hindi sasama si Odette dahil hindi naman yun Katoliko. Magdadahilan na lamang ako bukas para hindi ako makasama. Alam ko ring medyo matatagalan pa sila sa pag-uwi dahil mag-aaya pa ang anak kong kumain sa resto. Kaya sisiguraduhin kong masusulit ko ang buong araw sa piling ni Odette. Lumipas nga ang araw na to. Sinabi ko na rin kay Odette ang plano ko bukas at talaga namang na-excite to. Wala man lamang bakas ng kahit konting pag-aalangan sa muka o maging sa kilos nito. Napaisip tuloy ako. Hindi yata at hindi to pinagbibigyan ng asawa sa kama dahil parang sabik na sabik to.
O siguro, sadyang mahilig lang din tulad ko. Sorry na lang sa asawan tong si Anthony kung ako ang hanap-hanapin ni Odette pagkatapos ng magaganap sa amin. At dumating na nga ang araw ng linggo. Pinilit akong ginigising ng asawa ko. Hindi naman ako kumikibo at kunwaring nagtatampo sa kanya dahil hindi niya na naman ako pinagbigyan sa pangalawang pagkakataon. Han, hindi ka ba sasama? Tanong nito habang tinatapik ang balikat ko. Tinanggal ko naman ang pagkakahawak niya dito. Sorry na Han, ayoko lang mapuyat tayo kasi nga magsisimba tayo. Ayoko, masakit ulo ko. Walang emosyon kong sinabi para kunwari galit ako. Ay, sige na nga. Samahan mo na lang si Odette dito ha. Total ay hindi pa naman siya gaanong kapamilyar dito. Ani ni Mrs. Sa wakas, sa isip-isip ko naman. Aalis na kami ni Oliver ha? Sorry ulit Han. Dagdag nito sabay halik sa pisngi ko. Hindi pa rin ako kumikibo. Pagkaalis nila ay naghintay pa ako ng mga ilang minuto. Nang makasiguro akong wala na talaga sila sa bahay, nag-toothbrush muna ako bago ako dumiretso sa kwarto ni Odette. Hindi nakalak ang kanyang pintuan at tulog pa to. Nilalapitan ko pa lang to ay excited na ako. Mupo ako sa ulanan niya sa kama at hinaplos ang maamo nitong mukha. Bago ko ibinaba ng dahan-dahan ang kumot. At natuklasan kong wala itong kahit na ano sa sarili. Ganito ba talaga itong matulog? Nakatihaya to kaya bumabalang ang haplos ko sa leeg nito. Papuntang balikat niya na napakakinis din. Doon palang nagising si Odette at ang unang lumabas sa bibig niya ay, "Si ate, nakaalis ng ate mo." Bulong ko dito. Agad niya namang binalik at pinantayan ang kasidian ng aking mga halik sa kanyang labi. Aangkinin na kita ngayong araw. Mapanukso kong pahayag dito. Pwede bang sa kwarto niyo na lang ni ate natin gawin? Tanong nito sabay hila sa aking muka para ipagdikit. Nag-iwan lamang to ng konting puwang. Gusto ko kasing dungisan ang kama ninyo para ako palaging maalala mo dun. Halika. Binuhat ko to ng pa-bridal style. Habang nagpapalitan pa rin kami, papuntang kwarto naming mag-asawa. At mula doon, ay inihagis ko siya sa kama namin. Doon ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Buong buo kong binigay ang lakas ko para sa kanya. Para punan yung pagkukulang sa kanya ng kanyang mister. Hindi ako makapaniwala na nasa ganung tagpo na kaming dalawa. Hindi namin napigilan ang gigil namin sa isa't isa. At sa puntong yun, talagang nanabik kaming pareho dahil na rin sa ilang araw naming pagpipigil sa aming mga sarili. Pawis na pawis kaming dalawa. Nakalimutan ko kasing iyon ang aircon o electric fan man lamang. Paglipas ng ilang minuto, at dahil wala pa kaming almusal, bukod sa isa't isa, bumaba muna kami ni Odette para magluto. Pinalitan ko na rin ang punda namin. Kailangan na rin talaga naming magpalit ang punda dahil ilang linggo na kaming hindi nakakapagpalit. Ayos yun, para maisip naman ni Mrs. na may ginawa ako sa bahay. At dahil kami lamang ni Odette ang nasa bahay ngayon, at alam naming mamaya pa si Mrs. at ang anak ko, hindi na kami nag-ayos pa ng sarili. Habang nagluluto si Odette, ay sinabayan ko to ng kapiluhan. Denver, nakikiliti ako. Mas mukha kang masarap kaysa sa niluluto mo eh. Natawa lang to sa sinabi ko. Parang mag-asawa kami kung magharutan. Hindi ko nga to nagagawa sa asawa ko dahil naiinis siya. Ayaw niyang magpaistorbo kapag may ginagawa siya. Kaya okay lang. Kapatid niya na lamang ang iistorbohin ko. Pagkatapos naming kumain ay muli naming pinagsaluhan ng isa't isa. Hindi rin nagtagal ay nakarating na rin si Mrs. at ang anak namin. Mabilis kaming nag-ayos noon ng sarili ni Odette matapos ay pinagbuksan namin sila. Nagkaayos naman kami ni Mrs.
dahil may dala itong pasalubong. Pati na rin si Odette ay dinalhan nila. Hindi ako nagkamali na dumaan pa nga sila sa resto pagkatapos na magsimba. At tulad kahapon, mabilis lumipas ang araw. Hindi na rin ako nagyaya pa kay Mrs. dahil nakontento na ako kay Odette. At dahil housewife lang ang Mrs. ko, medyo nahirapan kami ni Odette na lumusot. Hindi naman ako pwedeng masyadong magpuyat sa gabi dahil may trabaho ko kinabukasan. Kaya naman, nung minsang mag-half day kami sa trabaho, ay dumaan muna ako sa hotel at doon na ako kinita ni Odette. Ang dinahilan niya ay mag-SM lang daw to para maaliw-aliw. Walang kaalam-alam si Mrs. sa milagrong nangyayari sa amin ng kapatid niyang si Odette. At pag-uwi namin ay syempre hindi kami sabay pumasok ng bahay. Bumaba siya sa may kanto para hindi makita ni Mrs. ang sasakyan ko. At naghintay naman ako ng kaunti nang makapasok na siya sa loob bago naman ako sumunod. Isang linggo lang na natili si Odette sa amin dahil tinawagan na siya ng asawa niya na nakikipagbati na at ang nanay nito. Nakiusap din sila dito na umuwi na siya at wala namang magawa si Odette dahil kailangan din siya ng anak niya. Ako na ang nagatid sa kanya sa sakayan. Pero syempre, dumaan muna kami sa munting hotel para good mood siyang uuwi sa asawa niya. Habang nasa kalagitnaan nga kami, ay tumawag ang mister niya na sinagot naman ni Odette. Pasensya na talaga sa lahat, sweetheart. Dinig kong sabi ni Anthony sa kabilang linya. Sweetheart, andyan ka pa ba? Oo, okay lang yun, sweetheart. Sweetheart, teka lang ha. Nakakagatlabi na wika ni Odette. Sweetheart, sabi mo malapit ka na, nasan ka na ba? Oo sweetheart, pero dumaan lang muna ako ng grocery. Sorry, medyo choppy kasi eh. Sige, okay lang. Mamili ka muna dyan. Mag-iingat ka ha? I love you. Salamat. I love you too. Anya bago putulin ang linya. Napakasweet naman. Kung alam lang ng asawa nito ang katotohanan. Matapos ang lahat. Salamat kuya. Uuwi ako sa aming blooming dahil sa'yo. Sambit ni Odette habang natatawa. Natawa din ako sa sinabi niya. At napaisip, dahil baka nga uuwi din tong dala ang magiging anak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana'y nag-enjoy kayo sa pakikinig.